Ang mayaman kong asawa. 2,261 pandarambong. Ang mga ekspresyon ng ilang tao sa bulwagan ay lubhang nagbago. Hindi nila inaasahan na ganoon lang ang pag-atake ni Chinyu. Nang makitang kumikislap ang espiritual na enerhiya sa kamay ni Chinyu, biglang lumuhad ang isa sa kanila. Handa akong sumuko. 8th Elder. Ikaw. Galit na galit ang isa sa kanila. Ngayong patay na ang sect master at 12 ng pinakamakapangyarihang elder ng sekta ang namatay, ano ang magagawa natin kung nanatili tayo? Tumawa ang 8 matanda at sinabi. Nang marinig ito, ang iba ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. May kabuluhan ang sinabi ng 8 matanda. Sa magulong kalabakang ito na pinangungunahan ng lakas, kapag ang isa ay hindi sapat ang lakas, isang grupo ng mga lobo ang agad na ita-target ang tao para sa anumang mga potensyal na tagumpay. Nang makita ang 4 na lumuhad sa kanyang harapan, nag-iwan si Chinyu ng paghihigpit sa kanilang banal na kahulugan. Sige, mula ngayon, si Piao Rowan ang magiging bagong sect master mo. Ano? Ano ang kaya nitong batang babae? Nagbago ang ekspresyon ng isang matanda. Shut up! Hinayaan ba kitang magsalita? Tinampal siya ni Chinyu. Kaagad, walang sino man sa bulwagan ang nangahas na magsalita. Kung gayon mananatili ka dito. Kinakabahang tanong ng isang tao. Hindi ako magtatagal dito, ngunit iiwan kita ng sapat na pagtitiwala bago ako umalis. Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Mula ngayon, lahat ng puwersang malayo sa Azure Ridge Continent o sa paligid nito ay babalikan at iuurong pabalik sa ating sekta. Ang kasalukuyang Azure Firmament Sect ay hindi na makakahawak sa mga interes sa malalayong lugar. Sabi ni Chinyu sa malalim na boses. May ilang malalayong resource area na kabisado na niya ang mga lokasyon. Maaari niyang hilingin ang mga ito sa daan. Chinyu? Ikaw talaga. Pumasok si Piao Rowan sa bulwagan na may matinding gulat na ekspresyon. Kahit na natanggap na niya ang lahat ng balita, hindi pa rin siya makapaniwala. Ang mga taong ito ay makikinig lamang sa iyo sa hinaharap. Naglagay na ako ng paghihigpit sa kanilang banal na kahulugan. Sa paglipat, anong paraan ang iyong ginagamit upang makuha ang pinakamalaking benepisyo para sa iyong sarili ay nakasalalay lamang sa iyo. Inoos. Ipinadala ni Chinyu ang kanyang boses kay Piao Rowan. Sige, dadalhin kita sa treasure vault ng Azure Firmament Sect. Ito ang akumulasyon ng Azure Firmament Sect sa mga nakaraang taon. Matalino si Piao Rowan, kaya direktang dinala niya si Chinyu sa treasure vault ng Azure Firmament Sect. Walang kahirap-hirap na sinira ni Chinyu ang restriction sa pinto, at pumasok ang dalawa sa treasure vault. Nagkaroon ng pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya na naglalabas ng lahat ng uri ng kayamanan. Marami ring mga demonyong core. Bagamat hindi mataas ang kanilang mga marka, marami sila. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at kinuha ang 2 ng mga demonyo at kayamanan sa kanyang singsing sa somero, na iwan ng halos 1 sa kanila. Hanggat mabubuhay ang Azure Firmament Sect, ang mga bagay na ito ay patuloy na maiipon. Si Piao Rowan ay puno ng kagalakan. Noong una ay naisip niya na kaunti lang ang kailangan ni Chinyu, at hindi niya inaasahan na iiwan niya ang 3 bahagi nito. Mayroon bang mas tahimik na lugar dito para sa pagtatanim? Tanong ni Chinyu. Oo, mayroon. Ang Azure Firmament Sect mismo ay dalubhasa sa paglilinang ng daan ng kaluluwa. Sa loob ng sekta, mayroong isang mystic realm na nakatuon sa paglilinang ng kaluluwa. Ang mga tuntunin ng aking tunay na santo at ang water mirror space ay naintindihan doon, at gayon din ang pagkaunawa ng sect master sa Way of Soul. Nag-isip sandali si Piao Rowan at sinabi kay Chinyu. Dalhin mo ako doon at isama ang 4 na dakilang elder ng Azure Firmament Sect. Looking for someone in Lahog today. Tumango si Chinyu. Ang water mirror space ni Piao Rowan ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Chinyu. Kung wala ang kanyang water mirror space na hamarang sa demonyong unggoy sa 7 antas, maaaring hindi siya makakuha ng napakaraming tubig para sa pagtatanim ng buto. Maaari rin niyang subukan ito kung ito ay isang mystic realm na dalubhasa sa pag-unawa sa kaluluwa. Baka may maiintindihan siya.
Ang ilan sa kanila ay dumating sa Mystic Realm at pumasok sa banal na lupain ng Asher Firmament Sect. Naka-cross-legged si Chinyu sa lupa, at ang Soul Torment Mind Technique ay biglang gumalaw. Isang makamulto na aura ang agad na kumalat sa buong kalawakan. Isa-isa, ang mga panloob na core ay lumutang sa hangin, at sa isang iglap, ang Soul Torment Mind Technique ay nipino ang mga ito sa dalisay na Divine Sense at espiritual na kapangyarihan. Ilang sinag ng Divine Senador Says Power ang bumalot sa ilan sa kanila, at kaagad, ang 5 ay tuwang-tuwa. Ito ay isang walang katulad na dalisay na kapangyarihan ng banal na kahulugan. Hanggat ito ay nasisipsip sa banal na kahulugan ng isang tao, ang paglilinang ng isang tao ng banal na kahulugan ay maaaring patuloy na mapabuti. Ang kapangyarihan ng banal na kahulugan lamang ay maiipon at dahan-daang tumaas sa paglipas ng mga taon. Kahit na nakuha ng isang tao ang panloob na core ng isang demonyong halimaw, kailangan ng isa na pinuhin ang lahat ng mga kaluluwa sa mahabang panahon bago ito masipsip. Hindi nila inaasahan na magagawang pinuhin ni Chinyu ang gayong dalisay na kapangyarihan ng Divine Sense ng direkta. Ang kawalang kasiyahan ng ilang matatanda kay Chinyu ay naglaho. Naka-cross-legged silang lahat sa lupa at hinihigop ang kapangyarihan ng Divine Sense. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Napagtanto niya na ang kanyang banal na pakiramdam ay tila umabot sa isang hadlang. Mukhang naabot na nito ang limitasyon nito. Maliban sa mga high-level na demon core na nagbigay daan sa kanya na umunlad ng kaunti, ang kanyang divine sense ay tila hindi lumago pagkatapos makuha ang iba pang mababang level na demon core. Sa isang pag-iisip, ipinamahagi niya ang karamihan sa pinong kapangyarihan ng Divine Sense sa Sumeru Ring at Piao Rowen. Si Elder Guai at ang iba pa sa Sumeru Ring ay nagsimulang magtanim. Uwi, sa Mysterious Dark Sect, si Shui Yuan at isang grupo ng mga tao ay nasa sekta. Sa sandaling ito, halos lahat ng tao ay seryoso. Walang sino man sa buong Great Hall ang umibig. Sa pagkakataong ito, sina Shui Yuan at Nangongqi lamang ang nakatakas na ipagsapalaran ang kanilang buhay mula sa lupain ng apoy na unicorn. Parehong nasugatan ng husto at kailangan ng mahabang panahon para mabawi ang kanilang lakas. Nabalitaan ko na pumunta si Chinyu sa Asher Firmament Sect. Sa tingin ko ay pupunta siya sa ating Mysterious Dark Sect. Nanginginig ang boses ni Nangongqi. Hindi niya inaasahan na ang isang ikatlong baitang True Saint ay sobrang nakakatakot kaya napatay niya si Mingyu, isang ikawalong baitang True Saint. Kung hindi nilinang ni Shui Yuan ang daan ng pisikal na katawan, namatay din sana siya sa lupain ng apoy na unicorn. Iyon ay halos 100 makapangyarihang magsasaka, at siya ay lumaban sa kanila ng mag-isa. Kung kumalat ang balita tungkol dito, walang alinlangang mag-iiwan ito ng hindi mabilang na mga tao na namangha at masindak. Ano ang dapat nating gawin? Baka maghanap tayo ng malayong lugar. Kung hindi, sino sa atin ang makakahawak sa kanya kung hahanapin niya tayo? Panik na sabi ng isang matandang lalaki. Bakit ka nagpapanik? Hindi pa ako patay. Malamig na saway ni Shui Yuan. Buntong hininga. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya na para bang tumanda na siya ng husto. Magpadala ng voice transmission sa Sect Master ng Blood Sect. Kunin siya upang tulungan ang ating Mysterious Dark Sect. Hayaan siyang magtakda ng mga kondisyon. Ito ay sa tirahan ng pamilya si sa banal na rehiyon. Ang lakas ng ikatlong baitang ay pumatay ng ikawalong baitang. Tanong ni si Liuhei na nakakunot ang noo. Tumango si Wuju. Mayroon. Gayunpaman, ang mga True Saints ay nakakaintindi lamang ng mga hindi kumpletong paraan sa malalayong kalawakan. Bukod dito, narinig ko na ang batang ito ay nakakuha ng isang Peak Tribulation Divine Artifact. Understandably, maaari niyang patayin ang isang ikawalong grade cultivator. Umiling si Liuhei. Ito ay isang makamundong pag-aari lamang kung tutuusin. Hindi na kailangang mag-alala. Ang pag-unawa ni Shio sa kapangyarihan ng 5 elemento ay ang pinakamahalagang bagay para sa pamilya ngayon. Kapag nagtagumpay siya, maaari na nating simulan ang pag-aayos ng kanyang kasal. Ang ating pamilyang si ay dapat na isang hakbang sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni si Wuju. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chinyu ay lumulutang sa himpapawid ng Mystic Realm.
Ang mga nakapaligid na ulap ay gumulong at lumundag, at ang mga kakaibang phenomena ay sunod-sunod na lumitaw sa loob ng ulap. Nakakabasag ng kaluluwa ng Gintong Ningning. Nagulat si Chinyu. Noong panahong iyon, desperadong ginamit ni Piao Rowan ang kanyang nakamamatay na pamamaraan. 2,262 ang landas ng reinkarnasyon. Gayunpaman, ang kakaibang hindi pangkaraniwang bagay na iyon ay lumipas sa isang iglap. Bago pa ito maintindihan ni Chinyu, nawala na ito. Malalim na naramdaman ni Chinyu ang ambon sa loob ng mga ulap, at pagkaraan ng mahabang panahon, isa pang uri ng divine sense technique ang tumawid. Ang pamamaraan ng kaluluwa ay mas komplikado kaysa sa pamamaraan ng paglilinang ng katawan. Matagal ding nag-isip si Chinyu bago siya magkaroon ng clue tungkol sa Soul Torment Mind Technique noon, pabayaan ng panandali ang imaheng ito na dumaan sa isang iglap. Sa isang kisap-matang pag-iisip, ang mapanglo na banal na mata ay agad na lumitaw sa noo ni Chinyu. Ang ambon ay dahan-daang humupa na parang tubig, at ang kakaibang kababalaghan na dumaan ay naging mas malinaw. Ang kanyang kapangyarihan ng banal na kahulugan at espiritual na enerhiya ay naubos sa isang nakakatakot na bilis. Kahit na may napakalaking banal na kahulugan at magulong kapangyarihan ni Chinyu, hindi niya kayang tiisin ang rate ng pagkonsumo na ito. Sa isang maikling sandali, ang kapangyarihan ng kanyang banal na kahulugan ay halos maubos. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang muling umupo ng naka-crossleg para mabawi ang kanyang naubos na divine sense. Matapos ang hindi mabilang na mga pagtatangka, sa wakas ay nahawakan ni Chinyu ang panandaliang imahe. Kuhanan. Si Soulin ay naging isang higanteng kalasag. Pinisil niya ang kanyang kanang kamay, at sa wakas ay bumagal ng kaunti ang kakaibang kababalaghan. Sa ilalim ng malungkot na mata ng Diyos, ang pamamaraan ng paglilinang ay nagsimulang maging mas malinaw. Sa ilalim ng titig ng mapanglo na banal na mata, ang pag-activate ng pamamaraan ng paglilinang, isa-isa, ay nagsimulang malutas at ihayag ang pinagmulan nito. Isang sinag ng gintong liwanag ang unti-unting namuo sa itaas ng kanyang ulo. Nakakabasag ng kaluluwa ng Gintong Ningning. Ilang mga tao na sumisipsip ng kapangyarihan ng banal na kahulugan ay biglang nakaramdam ng malamig na pakiramdam ng panganib. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, nakita nila ang soul-shattering golden radiance na lumulutang sa itaas ng ulo ni Chinyu. May biglang nawala sa katinoan at sumigaw. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Ako ay nasa retreat dito sa loob ng halos 30 taon bago ko naintindihan ang shattering soul golden radiance, at nagawa mong maunawaan ito sa napakaikling panahon. Mapait na ngumiti si Piao Rowan at sinabing, biglang nakaramdam ng matinding suntok. Ito ay sa pamamagitan ng swerte. Napangiti si Chinyu at hindi nagpaliwanag ng anuman. Ang kanyang soul torment mind technique ay nagbigay daan sa mabilis na paggaling ng kanyang divine sense. Kung hindi, ang pagbawi lamang ay magtatagal. Bukod dito, ang mapanglo na mata ng Diyos ay may mahalagang papel din. Kung hindi, malamang na matagal niya itong naintindihan. Ang ilang iba pang mga pamamaraan ng paglilinang ay nasa mga ulap, ngunit ang mga pagbabago ay napakalaki. Minsan, magtatagal bago muling lumitaw ang isang paraan ng paglilinang. Maaaring maghintay si Chinyu kung mayroon siyang sapat na oras. Gayunpaman, kailangan niyang sakupin ang bawat segundo upang madagdagan ang kanyang lakas. R. Austral no OE. Tumayo si Chinyu, at isang soul cultivation method ang sumilay sa kanyang mga mata. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Chinyu. Sino ang naiwan sa banal na lupaing ito ng Asher Firmament Sect? Paano tumagal ng libu-libong taon ang pamamaraan ng paglilinang na binuo ng ninunong ito? Sa bawat oras na ang cultivation technique ay isinaaktibo, nangangailangan ito ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan ng banal na kahulugan. Si Chinyu ay nag-isip ng isang nakakatakot na posibilidad at tinitigan ng mabuti ang espasyong ito ng kaluluwa. Sa sandaling lumitaw ang isang paraan ng paglilinang, isinaaktibo niya ang kanyang malungkot na banal na mata. Gayunpaman, hindi niya sinusubaybayan ang mga partikular na tuntunin sa pagpapatakbo ng mga diskarteng iyon ngunit sinusubaybayan ang mga pinagmulan ng mga ito. Minsan, 2 beses, hanggang 10 beses.
Sa wakas, matapos maghanap ng paulit-ulit at masigasig, natuklasan ni Chinyu ang isa sa mga special na punto. Hinabol niya ang puntong iyon. Ang kanyang bilis ay napakabilis habang siya ay tumuntong sa special point na iyon. Parang kabayong tumatakbo, mabilis na nagbago ang mga eksena sa harap niya. Sa wakas, nakarating siya sa isang lugar ng mga berdeng burol at mga halamang tsaa. Isang scholar ang malayang nangingisda na nakatalikod sa kanya. Napabuntong hininga, lumingon siya at tumingin kay Chinyu. Napansin ni Chinyu na mukhang napakabata ng mukha ng tao. Kahit papaano ay nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na ang taong ito ay tila nakaranas ng maraming pagbabago. Ang lahat ng bagay sa mundo ay tila isang panaginip. Ang mahanap ang lugar na ito ay kapalaran. Sa makatuwid, ipagkakaloob ko sa iyo ang landas ng reincarnation, hindi alintana kung ito ay magdadala sa iyo ng mga pagpapala o kasawian. Mahinang sigaw ng scholar. Ang kanyang boses ay nagpapaginhawa sa mga tao na para bang siya ay bumibigkas ng isang tula. Isang sinag ng liwanag ang dumaan patungo kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi pa nakaranas ng ganoong panloob na chi. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na panganib. Walang pag-aalinlangan, ang gininto ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan, at ang kosmikong anyo ay pumailang lang sa kalangitan. Gayunpaman, sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa liwanag, ang kanyang saintly body technique, ang kanyang magulong kapangyarihan, at ang kanyang cosmic form ay nawala lahat. Ang kanyang buong katawan ay biglang hinaila pataas, dumaan sa hindi mabilang na mga espasyo at nakarating sa isang espasyo. Chinyu, umuwi ka kaagad para sa hapunan. Sa isang farmhouse, may nagsisigawan. Tinatawag mo ba ako? Hinaila ng dalawa si Chinyu papasok sa bahay. Baliw na bata, sino pa ba kung hindi ikaw? Nakangiting tumingin ang dalawa kay Chinyu. Ama, ina. Pagtingin sa pamilyar na mukha, biglang tumahimik si Chinyu. Uwi, Chinyu? Ito ang baby natin. Tian Rozo, sa isang silid, ay binuhat ang isang sanggol at inilagay ito sa mga kamay ni Chinyu. Uwi, sa ibang espasyo, nakatayo si Chinyu sa tuktok ng bundok. Sa ibaba niya, hindi mabilang na mga magsasaka ang nakatayong magalang. Ang bawat eksena ay panghabang buhay na naglalaman ng lahat ng panghihinayang ni Chinyu. Lalong tumahimik si Chinyu. Anak, malapit na ang oras ni tatay. Huwag kang umiyak. Sa harap ng kama, ngumiti ang isang matandang lalaki at dahan-daang pumikit. Uwi, Chinyu? Aalis muna ako. Nakangiting sabi sa kanya ni Yan Rozo, na puno ng uban ang ulo. Uwi. Sa tuktok ng bundok, ang bilang ng mga magsasaka sa kanyang likuran ay lumiit hanggang sa siya na lamang ang naiwan. Patuloy na lumakad si Chinyu at unti-unting napagtanto na nagsisimula na siyang tumanda. Nagsimulang yumuko ang kanyang baywang, at napuno ng kalituhan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga magulang ay nanirahan kasama niya sa buong buhay. Pinakasalan niya si Yan Rozo, nagkaroon ng anak, at nakatayo sa tuktok. Gayunpaman, nagsisimula na siyang mapagod. Gusto lang niyang matulog ng mahimbing nang walang gumigising sa kanya. Hindi ito totoo. Mahinang sabi ni Chinyu. Hindi, totoo ito. Isa na naman itong reincarnation mo. Maaari kang bumalik anumang oras kung gusto mo. Isang scholar ang tumayo sa harap ni Chinyu. Natahimik si Chinyu. Alam ng kanyang mga magulang at ni Yan Rozo ang lahat tungkol sa kanya, at si Chinyu ay hindi nakakaramdam ng anumang kasinungalingan. Hindi siya makalusot sa hadlang sa buhay na ito. Parang isang taong nabuhay habang buhay at biglang sinabihang peke ang buhay na ito. At ngayon, sinabihan siyang bumalik sa nakaraan, putulin ang lahat ng ugnayan, at magsimulang muli. Ang kanyang buhok ay unti-unting pumuti, ang kanyang ginintoang core ay nagsimulang matuno, at ang kanyang mga kalamnan ay nagsimulang lumiit. Nagsimulang nahihirapang huminga si Chinyu, at bigla siyang tumawa. I remember a long time ago, a girl called Rozo. She was waiting for me. And my father. Kahit namatay na siya, pinrotektahan niya pa rin ako. Noon, hindi na ako naliligaw. Gayunpaman, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo dahil hinayaan mo akong maranasan ang lahat ng ito. Naniniwala akong totoo ang lahat ng ito. Nakangiting sabi ni Chinyu sa scholar.
Maaari kang bumalik ngayon. Maaari kang bumalik sa nakaraan sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng karma. Nakangiting sabi ng scholar. Nag-transform siya bilang Yanrozo, ang kanyang ama, at ang kanyang ina. Nakangiti silang tatlo. 2,263 ang landas ng scholar. Isang banal na sandata ang lumitaw sa kamay ni Chinyu. Hanggat napatay niya silang tatlo, makakabalik siya. Natahimik si Chinyu. Ito ang 3 taong nakasama niya sa loob ng 3 buhay. Lumapit si Chinyu sa kanila, itinapon ang kanyang espada, pagkatapos ay hinaila ang 3 sa kanyang mga braso. Palam, Rozo, Ama, Ina. Napaluha si Chinyu. Ang soul-shattering golden radiance sa kanyang banal na kahulugan ay tumimpi sa sukdulan, at pagkatapos ay ang espada ay naglaslas ng husto sa kanyang sarili. Ang lahat ng nasa harap niya ay agad na lumabo, at ang kanyang mundo ay naging itim na parang gumuguhit ng mga kurtina. Tulad ng mga bulaklak, ngunit hindi bulaklak, ang lahat ay panaginip. Sa isang buntong hininga, isang sinag ng liwanag ang lumiwanag mula sa kanyang kamay at bumalot sa kaluluwa ni Chinyu. Hindi mabilang na mga eksena ang patuloy na dumadaan sa landas na iyon, kabilang ang mga buhay bilang mga demonyong hayop, ordinaryong tao, at mga magsasaka na nakatayo sa tuktok. Nagising si Chinyu mula sa panaginip. Bigla siyang nagmulat ng mata. Ang kanyang likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Sino ang scholar na iyon? Sa isang iglap, naranasan niya ang 3 buhay. Maraming mga panata ng pag-ibig ang magiging mapurol sa paglipas ng panahon. Kahit gaano pa katibay ang relasyon, babalik din ito sa dati. Kung hindi niya mahal na mahal si Yanrozo, marahil ay wala siyang mararamdaman pagkatapos ng habang buhay. Ang landas ng langit ay walang awa dahil buburahin ng panahon ang lahat. Kung hindi niya gagawin ang lahat, maaaring siya ay maipit sa cycle ng reincarnation magpakailanman, hindi na makakabalik. Marahil ay makakatagpo siya ng isang bagong tao, isang bagong asawa, at pagkatapos ay hindi na siya makakabalik mula sa reinkarnasyon. Higit pa rito, ang nakakatakot ay ang mga tao sa reincarnation ay totoo at mula sa kanyang mga alaala. Kung pumutol siya ng 3 tao upang masira ang landas ng reincarnation, malamang na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Matapos patayin ang sarili, hindi niya sinira ang landas ng reincarnation. Sa huli, ang scholar ang nagpabalik sa kanya. Ito ay isang landas ng reincarnation na wala siyang solusyon. Huminga ng malalim si Chinyu. Sa sandaling ito, ang ambon sa kaluluwang mystic realm ay biglang nawala. Chinyu, anong ginawa mo? Bakit biglang nawala ang kapangyarihan ng kaluluwa sa mystic realm na ito? Nagtatakang tanong ni Piao Ruoyan. Ang mystic realm na ito ay umiral ng mahigit 10,000 taon. Ang taong lumikha ng mystic realm na ito ay umalis na. Mahinang sabi ni Chinyu. Sino nga ba ang scholar na ito? Ang kanyang paglilinang ng kaluluwa ay umabot sa isang hindi maisip na kaharian ng paglilinang. Mayroon bang anumang chismis tungkol sa kaluluwang ito na mystic realm ng Asher Formation Sect? Biglang tanong ni Chinyu. Minsan sinabi ni Master na nabasa niya ang tungkol sa mga record na naiwan ng unang Palace Master. Isang scholar ang lumikha ng lugar na ito. Ang scholar na ito ay minsan ay may minamahal na babae, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nagkasakit at namatay. Nilikha niya ang Path of Reincarnation at ikinulong ang kanyang sarili sa loob upang makalimutan ang babaeng ang alaala ay nakatanim ng malalim sa kanyang puso at isipan, RBS section. Nagulat si Piao Ruoyan. Narinig niyang sinabi sa kanya ng kanyang amo ang kwentong iyon. 3 buhay sa isang pag-iisip. Gaano katagal ang scholar na ito ay natigil sa landas ng reincarnation? Maging si Chinyu ay nabigla. Ang oras ng kaluluwa ay mas mahaba kaysa sa oras sa katotohanan. Ang scholar ay malamang na nakulong sa reincarnation sa loob ng 10,000 taon, ngunit hindi pa rin niya makalimutan ang kanyang kasintahan. Chinyu, mayroon ba talagang pangmatagalang pag-ibig? Naiinggit ako dito, ngunit hindi ako naniniwala dito. Natatarantang tanong ni Piao Ruoyan. Tumingin si Chinyu sa langit at biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Namiss niya bigla ang utu-uto na babae. Uwi.
Pagkatapos umalis sa banal na lupain ng Asher Firmament Sect, medyo umabant ang apat na elder at si Piao Rowen. Ang pinakamataas na cultivation sa apat ay umabot na sa 7th grade True Saint Realm. Naabot na rin ni Piao Rowen ang ika-6 na baitang True Saint Realm. Hindi dapat maging mahirap para sa kanya na manguna sa Asher Firmament Sect. Pumikit siya. Sa sandaling ito, malinaw na nakikita ng kanyang banal na sentido ang bawat bato, bawat umaalon na lupa, maging ang mga demonyong hayop na lumilipad sa kalangitan at ang kanilang mga pakpak na pumapapak sa Asher Ridge Continent. Ang muling pagkakatawang tao ng tatlong buhay ay nagpalapot sa kanyang kaluluwa sa isang hindi maisip na kalagayan. Atake me using your strongest way of soul. Sabi ni Qin Yu sa kanila. Sigurado ka ba? Nahijitin na ng kaluluwa ko ang lakas ko ngayon. Malapit na sa ikapitong baitang ng True Saint. Atake ng buong lakas. Nang makitang hindi nagbibiro si Qin Yu, ang ilan sa kanila ay agad na naging seryoso. Nakakabasag ng kaluluwa ng gintong ningning. Soul poisonous sting. Ilang agos ng kapangyarihan ng kaluluwa ang biglang dumaloy patungo kay Qin Yu. Hindi gumalaw ang katawan ni Qin Yu, at ang mga pag-atake ay tumama sa kanyang divine sense figure na parang lumubog sila sa malalim na dagat. Ni isang ripple ay hindi nakita. Napabuntong hininga si Piao Rowen. Siya at si 8th Elder ay nagkatinginan sa gulat. Maging ang kanilang Palace Master ay hindi manatiling kalmado nang ang ilan sa kanila ay umatake ng buong lakas. Kahit na ang iyong kaluluwa ay hindi pa umabot sa ika-9 na baitang True Saint Realm, malamang na malapit na ito. Puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Piao Rowen. Bahagyang tumango si Qin Yu. Sa katunayan, wala siyang konkretong pagtatansya ng kanyang divine sense cultivation noon, ngunit ngayong nabanggit na ito ni Piao Rowen, nagkaroon siya ng magaspang na ideya. Qin Yu, ano ang susunod mong plano? Gusto mo bang manatili sa Asher Firmament Sect para mag-cultivate? Tanong ni Piao Rowen. Ang Mysterious Dark Sect ay hindi malayo dito. Ang matandang lalaki na si Shui Yuan na iyon ay gumawa ng maraming bagay sa aking kaibigan. Oras na para ayusin ang score. Malamig na sabi ni Qin Yu. Sige, regular kong kukunin ang mga mapagkukunan dito at ibibigay ang mga ito sa iyo. Tumango si Piao Rowen. Siya ay isang matalinong tao at natural na nauunawaan na si Qin Yu ay hindi magbibigay sa kanya ng napakalaking benepisyo ng walang dahilan. Sige. Tumango si Qin Yu. Naglabas siya ng barkong pandigma mula sa spatial ring ni Mingyu at papaalis na sana sa Asher Ridge Continent. Siya nga pala, Qin Yu, dapat kang mag-ingat kapag pupunta ka sa Mysterious Dark Sect. Ang especially iyan natin sa Mysterious Dark Sect ay may insider news na ang Mysterious Dark Sect ay humingi ng tulong sa Blood Sect. Biglang pinigilan ni Piao Rowen si Qin Yu. Maaari mo bang ipakilala sa akin ang Blood Sect? Sabi ni Qin Yu na nakakunot ang noo. Ang Blood Sect ay dapat ituring na pangalawa sa apat na pangunahing puwersa. Ang Asher Firmament Sect at ang Mysterious Dark Sect ay hindi maihahambing. Ang Blood Sect ay may maraming paraan para kontrolin ang mga tao. Kaya naman, ang bilang ng mga cultivator sa ilalim ng kanilang sekta ay kasing dami ng balang. Ang lakas ng Sect Master ng Blood Sect ay matagal nang umabot sa rurok ng kapangyarihan sa ibabaw ng libong taon na higit sa ika-9 na baitang, sa amin. Hindi namin alam kung gaano aming mga nakatagong pamamaraan ang mayroon sila. Solemn na ang ekspresyon ni Piao Rowen. Sa makatuwid, mas mabuting mag-ingat ka. Kailangan mo bang samahan ka namin? Sa aming kasalukuyang lakas, maaari ka naming tulungan sa ilang mga paraan. Hindi sa ngayon. It's merely the mysterious dark cult. I don't give a damn. Bahagyang tumango si Qin Yu. Tulad ng 9 na dakilang maharlikang pamilya, ito ang malalim na pamana na sa huli ay nagsilbing pundasyon para sa kanilang pangangibabaw. Hindi siya natatakot sa isang true saint sa ika-9 na baitang, ngunit kung ang isang grupo ng mga tao ay lumaban ng walang takot sa kamatayan, magkakaroon ng ilang panganib. Ang Mysterious Dark Sect ay matatagpuan sa Blue Horizon Continent, isa pang kontinente bukod sa Fire Unicorn Continent. Ang barkong pandigma ni Qin Yu ay naglakbay sa kawalan ng halos 3 araw bago nakarating sa kontinenteng ito.
Kung ikukumpara sa Azure Firmament Sect, ang kontinenteng ito ay tila walang buhay. Ang lahat ng uri ng demonyong chi ay nagngangalit, at mayroong lahat ng uri ng panloob na chi ng demonyong aura ng hayop sa napakalaking kagubatan. 2,264 ang pinakamalakas na lakas sa pakikipaglaban. Hinanap ni Chinyu ang mga alaala ng mga disipulo ng Mysterious Dark Sect. Matapos iligpit ang barkong pandigma, halos kaagad siyang nakarating sa harap ng sekta. Sa isang napakalaking pintong bato, nakaukit dito ang iba't ibang demonyong hayop. 3 malalaking salita ang nakasulat sa dugo ng mga demonyong hayop, mahiwagang madilim na sekta. Ito ay medyo kahanga-hanga. Tinipa ni Chinyu ang napakalaking pinto ng bato sa maraming piraso. How dare you? Sino ang naglakas loob na pumasok sa ating mahiwagang Dark Sect? Pinalibutan ng 7 o 8 disipulo ng Mysterious Dark Sect si Chinyu. Isang tunay na santo sa ika-4 na baitang lamang ang nangangahas na maging napakayabang. Ibaba mo siya at baliin ang kanyang mga binti. Gumisi ang pinuno at sinabi. 2 tao ang tumalon at dumating bago si Chinyu. Ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa napakalaking espiritual na kapangyarihan habang sila ay agad na humawak sa mga balikat ni Chinyu sa kaliwat kanan, na gustong pilayin siya. Pitik. Hindi iniwasan ni Chinyu ang napakalaking panginginig ng boses at hinayaan ang 2 kamay na tapikin ang kanyang mga balikat. Ang napakalaking rebound force ay direktang nabali ang mga braso ng 2 taong iyon. Nanginig ang mga balikat ni Chinyu, at isang nakakatakot na puwersa ang dumaan sa 2 tao at direktang nabasag ang kanilang mga laman loob at kaluluwa. Ang kanilang mga bangkay ay agad na bumagsak sa lupa, na naging isang tumpok ng ambon ng dugo. Ano? Ikaw ba iyon, Chinyu? Ang ekspresyon ng pinuno ay nagbago ng husto, at nadurudge niya ang isang transmission jade sleep. Nandito na ang batang iyon. Ang ekspresyon ni Shui Yuan ay lubhang nagbago. Haha, ikaw ang pinuno ng isang sekta ngunit natatakot ka sa isang bata sa ika-4 na baitang. Paano mo magpapatuloy na pamunuan ang iyong mga disipulo sa hinaharap? Isang bahagyang matalas na boses ang umalangaw-ngaw. Ito ay walang iba kundi ang batang Panginoon ng Blood Sect, si Zhang Yu, na may sama ng loob kay Chinyu. Sa tabi niya ay may 3 matatandang lalaki na may hindi maarok na aura, ang 3 pinakamakapangyarihang elder ng Blood Sect. 3 silang magkapatid na Muyu, Mutian, at Mofan. Ang 3 ito ay na-recruit ng Sect Master ng Blood Sect, si Zhang Yu mula pa noong bata pa sila. Sila ay mga cultivator ng parehong henerasyon bilang Zhang Yu at may hindi maarok na lakas. Sa pagkakataong ito, pagkatapos matanggap ang kahilingan para sa tulong mula sa Mysterious Dark Sect, pinaponte ni Zhang Yu ang 3 magkakapatid at si Zhang Yu. Napakahalaga nga ng bagay na ito sa kanya. Hindi simple ang batang ito. Nakapatay siya ng 12 tao sa isang galaw sa Fire Unicorn Continent. Kami ni Sect Master ay nasugatan din ng husto. Huwag mo siyang basta-basta. Nagmamadaling sabi ni Nangong Chi sa gilid. Ito ay basura lamang na pumapatay ng basura. Nakaupo sa likod ng True Saint Cultivator na nakataas ang mga paa, hinisya ni Zhang Yu at sinabing. Ikaw. May gustong sabihin si Nangong Chi ngunit pinigilan ni Shui Yuan. Huwag kang mag-alala, Sect Master Guming. Dahil pumayag kaming tumulong, sisiguraduhin naming hindi siya mangangahas na kumilos ng walang ingat. Sa isang sulok ng bulwagan, tumawa si Xingmo at sinabi. Nakatanggap din sila ng kahilingan para sa tulong mula kay Guming. Pagkatapos tumanggap ng malaking reward, pumayag din ang Edgeless Team na pumunta at pigilan si Chinyu. Sa kanilang opinyon, kahit na nakakuha si Chinyu ng isang banal na artifact, wala silang dapat ikatakot. Or Alpha NOS. Sa ibang mga lugar, mayroon ding grupo ng mga makapangyarihang tao na lubos na binayaran ni Guming para pumunta. Lahat ito ay mga sikat na pangkat sa purgatorio na nanirahan sa purgatorio sa loob ng hindi mabilang na mga taon at pawang mga makapangyarihang magsasaka. Pareho siya ng iniisip ni Chinyu. Ayos lang basta kaya niyang protektahan ang sekta. Kung tungkol sa lupain ng mga mapagkukunan at mystic realm na medyo malayo, hindi sila may pagtanggol. Elder Guming, mabuti na tandaan mo ang iyong pangako.
Kailangan mong pangalagaan ang ikapitong antas ng Mystic Realm pagdating ng panahon. Gumisi si Zhongyu at sinabi, dahil nanumpa ako sa Path of Heaven, tiyak na gagawin ko ito. Gayunpaman, dapat tandaan ng Blood Sect ang lugar ko, sabi ni Guming na nakakunot ang noo. Oo, syempre. May 10 lugar sa Mystic Realm sa pagkakataong ito, at inilaan ko na ang isa para sa iyo. Walang pakialam na sabi ni Zhongyu, na mukhang isang kilalang panauhin. Ito pala ang ikapitong antas ng Mystic Realm. Dati, si Wang Feng ay nakuha ng 2 elder ng Blood Sect sa ikapitong antas ng Mystic Realm. May hinahanap sa lahog ngayon. Willing tulay kung paano tayo nagkakilala. Bukod dito, ang lalaking may bigot ay tila may plano para sa Mystic Realm na ito. May direksyon na ba ang Blood Sect? Pinatay ni Qinyu ang kanyang pagpasok. Saan man siya pumunta, direktang pinatay niya ang mga nang-ahas na umatake. Gayunpaman, karamihan sa mga cultivator ng Mysterious Dark Sect ay nakatanggap ng voice transmission mula sa kanilang Sect Master upang payagan si Qinyu na makarating sa rurok ng Mysterious Dark Sect. Ilang tao lang ang sapat na bulag upang makita na si Qinyu ay isang 4th grade cultivator lamang at gusto siyang patayin para makuha ang reward. Direktang sinipa ni Qinyu ang Sect Protection Formation at pumasok sa main hall. Hehe. Napakayabang na cultivator ng Holy Region. Gumisi si Zhongyu at sinabi. 12 ng malakas na internal chi ang agad na nalock sa katawan ni Qinyu. Bahagya siyang kumunat ang noo. Ang bait talaga nitong si Shui Yuan. Alam niyang hindi niya ito bibitawan ng ganoon kadali, at talagang nag-hire siya ng napakalaking katulong sa ganoong kaikling panahon. Qinyu? Nakatanggap lang ako ng balita mula sa Moon Listening Pavilion na ang Sect Master ng Blood Sect ay may nakatagong pamamaraan at minsang nakapatay ng peak 9th grade cultivator. Maliban kung talagang kinakailangan ito, huwag makipag-away sa Blood Sect. Ang Jade Slit ni Piao Rowan ay nalipat sa kanyang mga tainga. Lahat, ang Mysterious Dark Sect lang ang pinupuntirya ko. Wala itong kinalaman sa inyo. Sabi ni Qinyu na nakakunot ang noo. Nandito na tayo, at sa tingin mo wala itong kinalaman sa atin. Nakangiting sabi ni Xing Mo. Bigyan mo ako ng dahilan. Maaari kong piliin na huwag kumilos kung sa tingin ko ito ay nakalulugod sa pandinig, sabi ni Zhongyu na may masamang ngiti. Simple lang ang dahilan. Bagamat hindi tayo magkakaroon ng anumang makabuluhang sama ng loob, ako at si Shui Yuan ay may hindi mapagkakasundo ang awayan. Ito ay isang bagay kung ikaw ay mamatay o ako ay mabubuhay. Nakangiting sabi ni Qinyu. Magsalita ka ng malakas. Hindi kita narinig. Pinuksan ni Zhongyu ang kanyang mga tainga. Hehe, isang basurang nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Nang makita ang gawin ni Qinyu, malamig na ngumiti si Wu Feng sa gilid ng kanyang bibig. Haha, Qinyu? Bakit hindi ka na mayabang? Tawa ng tawa si Nangongqi. Nang makita si Qinyu na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapasakop, labis siyang nasiyahan. Qinyu? Huwag mong isipin na dahil lang sa mayroon kang banal na sandata, maaari mong ituring ang iyong sarili na hindi magagapi. Maraming tao ang makakaharap sa iyo. Gumisi si Shui Yuan at tumayo. Ang mga taong ito ang nangungunang magsasaka sa purgatorio. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Guming na narito sila upang bantayan ang lugar. Kalimutan mo na to. Nakakatamad. Akala ko magiging matapang ka ng kaunti, at paglalaroan kita. Para kang aso, at wala man lang akong mood na samahan ka. Ibigay mo ang iyong banal na artifact, at hahayaan kitang umalis sa lugar na ito ng buhay. Napailing si Zhongyu sa pagkabigo. Lumuhad ka sa harapan ko. Diretsyong sinipa ni Nangongqi ang tuhod ni Qinyu. Isang malungkot na iyak ang kanyang pinakawalan. Hindi gumagalaw ang mga tuhod ni Qinyu. Sa halip, siya pa ang napailing hanggang sa mabitak ang mga buto at muntik nang mahulog sa lupa. Brat, naglalaro ka ng apoy. Malamig na sabi ni Xing Mo habang nakatutok sa kanya ang isang palaso. Ilang divine senses din ang nakalock sa kanya. Kung gumawa ng kaunting galaw si Qinyu, aatake sila. Sana kaya mong labanan na parang lalaki. Gumisi si Zhongyu at sinabi. Sa gusto mo, biglang sabi ni Qinyu.
Ang kanyang anyo ay biglang nawala, at ang kanyang buong katawan ay kasing bilis ng isang after image. Ang kanyang katawan ay dumating bago si Zhang Yu, at siya ay humampas. How dare you? Malamig na inatake ni Muyu. Ang kanyang nakakatakot na panloob na chi ay nabasag ang kawalan at direktang humarang sa direksyon ng palad ni Qingyu. 2,265 ang labanan laban sa tatlong magkakapatid. Huwag mong lampasan ang iyong mga kakayahan. Bahagyang pinitik ni Qingyu ang kanyang boxing gloves, at isang tunog ng pangangaso ng kaluluwa ang biglang bumalot sa divine sense ni Muyu. Ang kanyang banal na pakiramdam ay biglang natigil, at ang butas sa kawalan ay agad na nawala. Ang nakakatakot na palad ay malapit nang tumama sa mukha ni Zhang Yu. Smack! 5 malinaw na bakas ng palad ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakita ni Mutia na hindi maganda ang sitwasyon at sumugod siya at sinaktan si Zhang Yu. Hindi nila inaasahan na mabibigo si Muyu na labanan ang palad ni Qingyu. Talagang nag-alaga ka ng magagandang aso, ha? Sapat na ba ang dahilan na ito para magsalita ng malakas? Isa kang asong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Gumisi si Qingyu at sinabi. Patayin siya. Lumukot ang mukha ni Zhang Yu sa sukdulan. Nang marinig ang kakaibang boses ni Qingyu, napuno ng galit ang kanyang mga mag-aaral. Hehe, idiot, naglakas loob ka pang i-provoke si Zhang Yu. Isa kang walang utak. Ang mga sulok ng bibig ni Xingmo ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa mainland na ito ay hindi lamang para sa palabas. Maaari pa rin itong maubos ang Qingyu hanggang sa mamatay, kahit na ito ay isang bagay lamang ng pagkahapo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Sa paggalaw ng kanyang katawan, inalis na ni Qingyu ang lock ng kanyang divine sense ng tatlong matatanda. Direkta niyang sinuntok ang busog ni Xingmo, na nagdulot ng paglangit-ngit. Direktang pinalipad ng nakakatakot na puwersa si Xingmo, at dumura siya ng malaking subo ng dugo. Nililigawan mo si kamatayan. Ang divine sense ng Soul Cultivator ay nagpakawala ng nakakatakot na alulong. Sa pag-ungol na iyon, isang hindi mapapantayang higanting tigre ang sumugod patungo sa langit, na may kasamang panloob na chi na nagpatakot sa banal na kahulugan ng isang tao habang umaarangkada ito patungo sa Qingyu. Naglalaro ka ba sa akin ng circus tricks? Ang mabangis na tigre ay sumugod sa banal na sentido ni Qingyu at nagsimulang kumagit ng baliw, ngunit hindi man lang kumikibo si Qingyu. Kumakbang si Qingyu at lumapag sa harap ni Xingmo. Nasabi ko na, napaka-vengeful ko. Ibinabalik ko sa iyo ang palaso na ipinutok mo sa purgatorio. Na may makalangit na aura sa sipa, direktang sumipa si Qingyu. Klang! Isang mabigat na sable ang biglang hamarang sa harap ng paa ni Qingyu. Napaatras si Wu Feng ng 2 hakbang bago niya pinatatag ang kanyang katawan. Nakakatakot na brute force. Medyo nagulat siya sa puso niya. Itinaas ni Wu Feng ang itim at mabigat na saber at itinutok ito sa hangin kay Qingyu. Isang nakakatakot na parang bundok na presyon ang agad na bumagsak sa katawan ni Qingyu. Lumitaw ang mga bitek tulad ng pingong sapot ng gagamba sa mga ambi at sa dingding ng buong malaking bulwagan. RAOVS. Naputol na alon. Sa paglaslas ng sable, tila hinihigop ang hangin mula sa gitna ng dagat. Ang isang bagyo ay agad na sumabog sa magkabilang panig, at ang buong bulwagan ay agad na natangay sa hindi mabilang na mga graba. Isang malabundok na mabigat na talim ang nabasag sa balikat ni Qingyu, at ang napakalaking puwersa ay naging dahilan upang ang espasyo ay naglabas ng baluktot na tunog. Di manit, marangya at mababaw. Nanginig ang balikat ni Qingyu, at ang mabigat na talim na iyon ay direktang tumalbog. Ang kanyang balikat ay kasing kinis ng nyebe na walang gasgas. At sa ilalim ng kanyang mga paa, walang kahit isang pira-pirasong bato na nabasag. Nakakakilabot na pisikal na katawan. Nakita mo bang hindi gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa? Hindi natunaw ng kanyang katawan ang napakalaking puwersa, ngunit kinuha niya ito ng direkta at nilunok. Kailangan niyang magtiis ng 3 beses ng puwersa. Medyo nag-iingat si Mutian. Shut up! Papatayin ko siya ngayon dito. Sumigaw si Zhang Yu sa isang malungkot at matalas na boses. Tinatakbuhan mo na naman ba ako?
Pinalipad ni Qin Yu si Wu Feng gamit ang isang sipa at nauna kay Zhang Yu. Oh my God! Pwede ba tumahimik ka? Ang mga ekspresyon ng tatlong magkakapatid ay lubhang nagbago, at halos sakalin nila si Zhang Yu hanggang sa mamatay sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Kung may nangyari kay Zhang Yu, ang tatlo ay hindi malayo sa kamatayan. Bigla siyang sinampal ni Qin Yu. Biglang hinarang ni Mutian ang palad ni Qin Yu, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa impact. Nanlamig ang mukha ng tatlong magkapatid. Brat, ikaw ay hindi nagpapahalaga at sobra-sobra, hindi ba? Tama. Puputusin ko ang mukha ng brat na ito para hindi niya ako patuloy na kasuklaman. Walang makakaligtas sa kanya ngayon. Sabi ni Qin Yu na may malamig na ngiti. Maraming beses na siyang pinukaw ni Zhang Yu. Mawawalan siya ng batas kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon ngayon. Nakatayo ang cosmic form, at biglang lumitaw ang isang higanteng estatwa ng Diyos sa likod ni Qin Yu. Ang estatwa ng Diyos ay naglabas ng nakakatakot na panloob na chi, at ang napakalaking palad ay bumagsak ng malakas pababa. Ito ang unang pagkakataon na gumamit si Qin Yu ng magulong kapangyarihan mula noong dumating siya rito. Dati, sinubok lang niya ang kanyang pisikal na lakas. Sabay-sabay na umatake ang tatlong matanda, nakipagsagupaan sa napakalaking palad. Sa kanyang nakakatakot na pisikal na katawan at cosmic na anyo, kahit ang tatlong magkakapatid ay hindi nakayanan ang isang hampas ng palad. Inilabas ni Mutian si Zhang Yu. Matindi itong nilabanan ng dalawa pa at lumipat sa gilid. Nang lumapag ang palad, isang napakalalim na hukay ang agad na lumitaw sa lupa. Nakakatakot na cultivation technique at pisikal na lakas. Napabuntong hininga si Wu Feng. Dati nang magkita sila ni Qin Yu, ang kanyang lakas ay karaniwan pa rin sa kanilang mga mata. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kitikot siya sa ganoong kaikling panahon. Talagang mamamatay ka. Sa hinaharap, sa kalabukang ito, hindi magpapahinga ang blood sect ko hanggang sa mamatay ka. Kahit nagpapahinga ka, babantayan ka pa rin ng blood sect ko. Aalagaan din namin ang lahat ng may kaugnayan sa iyo. Tumawa ng masama si Zhang Yu. Walang sino man ang naging napakayabang bago siya. Si Zhang Yu ay nakatayo sa tuktok ng kalabukang ito mula noong siya ay isilang. Ang lahat ng mga mapagkukunan ay abot kamay niya, ngunit ang kanyang kakayahan ay napakakaraniwan, kaya siya ay may baluktot na kaisipan sa mga may matataas na talento. Naalala ko na ngayon. Sa Solitary Cloud City noon, muntik mo na akong patayin. Ngayon, parang hindi ka lang basura kundi sobrang tanga. Nakangiting sabi ni Qin Yu. Noong panahong iyon, inutusan ni Zhang Yu ang isang magsasaka na labagin ang mga patakaran at muntik na siyang patayin. Agad na nanlamig ang tingin ni Qin Yu kay Zhang Yu. Sino ang tinawag mong basura? Sigaw ni Zhang Yu. Ikaw ang tinutukoy ko. Noong una gusto kong iligtas ang buhay mo, ngunit hindi ko inaasahan na napakadaldal ng bibig mo. Maawa naman ako sa bibig mo kung hindi kita papatayin ngayon. Nakatayo ang kosmikong anyo ni Qin Yu, at isang higanteng kamay ang lumabas. Tumalon si Mutian kay Zhang Yu at hinarang ito ng dalawang kamay. Sa sumunod na sandali, pinalipad siya ng isang nakakatakot na puwersa na nagpaluwa sa kanya ng dugo. Dumating si Muyu sa likod ni Qin Yu sa sandaling ito. Ang lahat ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay sumabog, at kumamo siya sa likod ni Qin Yu. Biglang lumingon si Qin Yu, at isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang kamao. Direkta siyang sumuntok gamit ang saintly body technique. Agad na nadurog ang braso ni Muyu at ang malaking bahagi ng kanyang balikat. Pumunta ka sa impyerno. Tinamantala ni Mufan ang sandaling sumuntok si Qin Yu at naghagis ng buong lakas na suntok sa tagiliran ni Qin Yu. Ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sa sigla, at isang nakakatakot na momentum ang sumabog kaagad. Sa isang segundo, ang tatlong magkakapatid ay naglaho na. Pinitik ni Qin Yu ang Soulin Divine Artifact gamit ang kanyang kaliwang kamay, at isang higanteng kalasag ang agad na hamarang sa nakakatakot na suntok. Yes! Napabuntong hininga sina Shui Yuan at Nan Gongqi. Sa sandaling iyon, 2 sa 3 matatanda ng blood sect ay nasugatan na. Bukod dito, 2 sa 3 ay nasa ika-8 baitang na ng tunay na santo, ngunit ito ay halos isang panig kapag nakikitungo sa isang ika-4 na baitang true saint.
Anong ginagawa mo? Mabilis siyang patayin. Lumikot ang ekspresyon ni Zhang Yu. Kuya. Biglang nagsalita sina Muyu at Mufan, puno ng determinasyon ang kanilang mga mukha. 2,266 na Ghost Chi sumasabog. Huwag kang tumahol. Malapit na ang turn mo. Hakbang-hakbang na naglakad si Qin Yu. Bigla siyang napatigil at napatitig sa tatlong kapatid na nasa harapan niya. Sa sandaling ito, ang siksik na enerhiya ng mga bangkay ay naglalabas mula sa katawan ni Muyu at Mufan. Ang baho ng enerhiya ng mga bangkay ay napuno ang hangin ng isang layer ng ambon. Nagsimulang mabulok ang kanilang mga katawan, at biglang sumabog ang kanilang mga eyeballs. Hindi mabilang na mga uod ang gumagapang palabas ng kanilang mga tainga, butas ng ilong, at mga eyeballs. Ang eksenang iyon ang nagpatayo ng balahibo ni Qin Yu. Sa loob ng ilang sandali, gumagapang sa lupa ang mga siksik na uod. Sa susunod na sandali, ang mga uod na ito ay tumangay patungo kay Mutian na naka-crossleg sa lupa. Galit na galit ang mga ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bibig at butas ng ilong. Unti-unting gamulong sa kanyang katawan ang isang siksik at nadarama na enerhiya ng mga bangkay. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at sa magkabilang gilid ng kanyang mukha, ang kanyang mukha ay nahati, dahan-daang nagbunga ng dalawang mukhang bangkay na ang hitsura ay kahawig ni Muyu at Mufan. Nakakatakot na enerhiya ng pagbabago-bago ng mga bangkay. Ano ang nangyari? Nagulat na sabi ni Xing Mo. Ang sumpa ng tatlong bangkay. Sabi ni Wu Feng na nakakunot ang noo, ito ay isang napakalupit na pamamaraan ng mysterious dark sect. Ginagamit nito ang isang tao bilang kaluluwa at ang dalawa pa bilang pagpapakain para sa paglilinang. Kapag umabot ito sa isang tiyak na antas ng lakas, ang pangunahing kaluluwa ay maaaring lumunin ang espiritual na enerhiya ng dalawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang pamamaraang ito. Isang matinis na sigaw ang pinakawalan ni Mutian. Dalawang paa at dalawang kamay ang lumaki sa kanyang katawan. Lumuhad siya sa lupa sa kakaibang posture. Sa sumunod na sandali, lumundag ang kanyang katawan kasabay ng tumataas na enerhiya ng mga bangkay. Ang bilis ay 4 hanggang 5 beses na mas mabilis kaysa dati, at ang napakalaking puwersa ay sumabog sa kalasag ni Soulin ni Qin Yu. Direkta nitong binasag ang kalasag ni Soulin sa hindi mabilang na mga spot ng ilaw sa espiritual na kapangyarihan. Hehe! Isang nakakatakot na kakaibang tawa ang pinakawalan ni Mutian. Ang kanyang katawan ay gumagapang sa kalawakan na parang gagamba. Na parang nahuhuli ng kanyang katawan ang enerhiya ng mga bangkay, ang enerhiya ng mga bangkay sa kalawakan ay kanyang nasasakupan. Bukod dito, ang bilis ng pag-crawl ay napakabilis. Halos hindi mahuli ni Qin Yu ang anino nito sa kanyang banal na kahulugan. Boom! Ang kanyang mga kamao, na may dalang siksik na enerhiya ng mga patay na katawan, ay binasag ng malakas ang katawan ni Qin Yu, na nagpalipad sa kanya. Sa sumunod na sandali, muling sumabog ang bilis ni Mutian, at muling dumapo ang kanyang mga paa sa katawan ni Qin Yu. Ang Three Corpse Curse ay talagang nagbigay daan sa lakas ni Mutian na umabot sa 9 na baitang. Sa pagtingin sa katikot-takot na figure, napabuntong hininga si Shui Yuan. Biglang tumalon si Mutian ng 10,000 talampakan sa langit at bumagsak na parang bundok. Isang napakalaking puwersa ang bumalot sa katawan ni Qin Yu, at ang kanyang mga kamao at paa ay bumagsak na parang mga patak ng ulan. Ang bawat welga ay nagdadala ng napakalaking puwersa at isang pag-atake ng isang tunay na santo na sinusunog ang kanyang dugo. Ang nakakatakot na puwersa ay direktang tumama kay Qin Yu sa lupa, Ranby Epsilon. Tapos ka na ba? Isang malamig na boses ang nagmula sa ilalim ng lupa. Sa mga mata ni Mutian, nakita niya ang isang napakainit na pulang alon na umaagos palabas sa ilalim ng lupa. Pinuhat ng 9 na fire dragon si Qin Yu, at ang mga dragon ay umikot palabas at bumasag sa Mutian mula sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang buong mysterious dark sect ay naging dagat ng apoy. Nagpakawala ng matinis na sigaw si Mutian habang itinataas niya ang kanyang 4 na kamay. Ang enerhiya ng mga bangkay ay lumundag na parang tubig, lumalaban sa dagat ng apoy. Ang kamao ng pagkalipol. Ang kamao na nagninangas na may itim na apoy ay dumapo at tumusok sa ulo ni Mutian.
Ang enerhiya ng mga bangkay na pumuno sa kalangitan ay biglang naglaho, at si Mutian ay naging isang sunog na bangkay na bumagsak sa lupa. Nakakamatay na tahimik ang paligid. Ang tatlong dakilang elder ng Blood Sect ay pinatay ni Chinyu ng napakadali. May lumabas na dugo mula sa balat ni Chinyu. Nagdulot din ng ilang pinsala sa kanya ang pagsasanib nilang tatlo. Bahagya siyang napabuntong hininga. May hinahanap sa lahog ngayon. Tulad ng inaasahan, ang Fire Spiritual Power sa ibang kontinente ay hindi kasing siksik ng Fire Unicorn Continent. Ang paggamit ng Soulin Divine Artifact ay nangangailangan ng maraming espiritual na kapangyarihan. Bagamat ang nangungunang Soulin Divine Artifact ay nakakakuha ng kapangyarihan ng langit at lupa, ang dami ng espiritual na kapangyarihang ginamit ay lubhang nakakatakot. Ang pinagsamang pag-atake ng siyam na dragon ay naubos na ang halos isang kapat ng kanyang espiritual na enerhiya. Bush! Sa isang matalim na tunog ng pagsipol, isang bahid ng pulang ilaw ang biglang bumaril patungo kay Chinyu. Pumutok ang kamao ni Chinyu at direktang dumapo sa pulang ilaw. Napakahirap. Nagulat si Chinyu. Tila tumama ang kamao niya sa pinakamatigas na itim na bakal nang lumapag ito. Ang bagay na iyon ay muling bumilis at nagdrill sa kawalan. Bush! Halos sabay-sabay, ang bagay na iyon ay bumaril mula sa likuran ni Chinyu sa isang nakakatakot na bilis at direktang pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan. Ano ito? Nagulat si Chinyu. Ang isang siyam na mata na parasito ay mahigpit na naka-embed sa ibabaw nito. Ang katawan nito ay may hindi mabilang na mga galamay, at sa sandaling ito, ang mga galamay na iyon ay malalim na naka-embed sa banal na kahulugan ni Chinyu. Puno ng hindi mabilang na barbs ang bibig nito. Sa sandaling ito, galit na kinakagat nito ang banal na pakiramdam ni Chinyu. Haha, subukan ang Godslaying Parasite ng Blood Sect ko. Isa itong sinaunang parasito na partikular na kumakain ng Divine Sense. Tinamnam ang paghihirap ng paglamon ng kaluluwa. Tawa ng tawa si Zhang Yu. Tulad ng inaasahan sa Blood Sect. Mayroon kang ilang paraan. Napakunot ang noo ni Chinyu, at ang kapangyarihan ng banal na pakiramdam ay biglang gamulong, patuloy na binobomba ang parasite na pumapatay ng Diyos na pumasok sa kanyang banal na kahulugan. Gayunpaman, tila hindi ito naapektuhan ng kapangyarihan ng banal na kahulugan at sa halip ay naging mas malakas. Huwag kang mag-alala. Hindi ito lalabas bago tuluyang lumunin ang iyong kaluluwa. Si Zhang Yu ay tumawa ng masama. Di man it, you're courting death. I'll take down you, at hindi ako matatakot na hindi makahanap ng paraan para masira ito. Galit na galit si Chinyu. Iniunat niya ang kanyang kamay, na agad na nag-transform sa isang napakalaking lubid at pumulupot kay Zhang Yu. Natigilan siya ng nakakatakot na aura. Sa sandaling ito, napagtanto niyang patay na ang tatlong matatandang tagapag-alaga sa tabi niya. Iligtas mo ako. Kung mamatay ako, walang makakatakas sa inyo. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Zhang Yu. Hinawakan ni Chinyu si Zhang Yu at sinampal ito ng ilang beses sa mukha, na nagluwa ng dugo at nabasag ang kanyang mga ngipin. Sa likod ni Chinyu, isang nakakatakot na aura ang biglang sumabog. Isang domain power ang biglang bumalot kay Chinyu. Sa sandaling ito, ang busog ni Xingmo ay nahila sa limitasyon. Anim na itim na araw na kumikislap na may nakakatakot na pagbabago-bago ng chi ay nasa busog. This time, hindi na siya nagpigil. Bagamat si Xingmo ay isa lamang ikapitong baitang true saint, naramdaman ni Chinyu ang panganib mula sa palaso. Ikaw ay makapangyarihan, ngunit ikaw ay masyadong mayabang. Ang iyong kapalaran ay hindi ka makakalayo. Malamig na sabi ni Xingmo. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pag-isipan kung maaari kang umalis sa lugar na ito ng buhay ngayon. Sabi ni Chinyu na may malamig na ngiti. Niloko siya ng edgeless team na ito ng higit sa isang beses. Ngayon, nagkataon na maaari nilang ayusin ang lahat ng mga puntos ng magkasama. Biglang-bigla, naramdaman ng banal na pakiramdam ni Chinyu ang isang kakaibang panloob na chi. Ang panloob na chi ay nasa isang pamilyar na lugar. Ang ikapitong antas ng purgatorio. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Hindi kaya magbubukas na ang ikapitong antas ng Mystic Realm. Ang Mystic Realm na ito ay nagsasangkot ng maraming mga lihim.
Nauna nang sinabi ng lalaking may bigot na ito ay lupain ng karma at binalaan siya na huwag makisali sa mystic realm na ito. Isang nakakatakot na multo na chi ang biglang sumabog. Kahit na ang mga cultivator na ang divine sense ay hindi malakas ay nakakaramdam ng nakakatakot na multo na pagbabago-bago ng chi. 2,267 ang banal na utos ng pagpapatupad. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa puso ni Chinyu. Ang lugar na iyon ay tila may malakas na panawagan na hindi kayang labanan ng kanyang katawan at hindi sinasadyang tumawid. Marahil ang Ghost Mansion na ito ay may kinalaman sa Soul Torment Mind technique na aking nilinang. Nakakunot ang noo ni Chinyu habang nag-iisip. Medyo nagdadalawang isip siya ngayon. Bagamat karaniwang maaasahan ang lalaking may bigot, napakahiwaga ng kanyang background. Ang kanyang mga paghatol sa maraming bagay na kanyang binanggit ay napakatumpak. Dahil ito ang unang pagkakataon na same time niyang binalaan si Chinyu, hindi niya maiwasang pag-isipan ang kaseryosohan nito. Habang siya ay nag-iisip, ang makamulto na chi ay muling sumabog sa langit. Ang mga tuntunin ng langit at lupa ay tila malabong nagbago. Kahit na ang mata ay malabo na nakikita ang mga bakas ng makamulto na chi. At ang pakiramdam na iyon ay talagang lumalakas. Tulad ng isang addiction, ito ay imposible upang iwaksi. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, nagpa siya si Chinyu na magtungo sa ikapitong antas ng purgatorio. Sa ganitong pakiramdam ng pagpapatawag, ang Ghost Mansion na ito ay dapat na may koneksyon sa kanya o sa Soul Torment Mind technique. Bagamat pansamantala niyang pinigilan ang itim na Chinyu, isa pa rin itong nakatagong panganib. Upang mahanap ang sagot, kinailangan niyang tuklasin ito mismo. Ngayon, haharapin muna kita. Nagpakita si Chinyu ng nakakatakot na ngiti at tumingin kay Zhongyu. Hanggat pinatay niya siya at sinasaliksik ang kanyang banal na diwa, natural na makakahanap siya ng paraan para masira ang parasite na pumapatay ng Diyos. Ang lakas ng loob mo. Ang ekspresyon ni Zhongyu ay lubhang nagbago. Si Chinyu ay nanatiling hindi nabigla. Sa isang bahagyang pagpalakpak ng kanyang kamay, ang lumalakas na puwersa sa kawalan ay pinigilan si Zhongyu sa lupa, hindi makagalaw. Tinapakan niya ang likod ni Zhongyu at pilit na hinanap ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, isang malakas na anino ng espada ang lumitaw sa kanyang likuran sa sandaling ito. Nagkaroon ng malabong pakiramdam ng pagiging pamilyar sa layunin ng espada. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may hawak na isang sinaunang token ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, at ang kanyang panloob na chi ay walang katulad na lakas. Ang Divine Command of Execution. Sa sandaling lumitaw ang panloob na chi na iyon, ang ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Ang Divine Command of Execution. Ano iyon? Kumunat ang noo ni Chinyu. Chinyu? Ang Divine Command of Execution ay isang utos na inilabas ng Evil Extermination Sect. Pagkatapos makita ito, dapat sundin ang utos ng taong may hawak ng token. Kung hindi, ang Evil Extermination Sect ay hahabulin ang mga hindi nakikinig sa utos, RAO Beta S. Ang boses ni Elder Guai ay nanggaling sa singsing ng Somero. Kadalasan, ang Divine Command of Execution ay ibinibigay lamang kapag may malaking banta sa mga taong magsasaka. Dati, isang napakabangis na divine beast mula sa lahi ng demonyo ang lumitaw. Ang banal na halimaw na iyon ay winasak ang libu-libong lungsod, at ang lahat ng mga magsasaka ay walang magawa laban dito. Sa huli, ang banal na utos ng pagpatay ay inilabas, at ang pinakamalakas na utos na ito ay inilabas, at ang pinakamalakas na utos na ito ay inilabas, banal na hayop. Ang Divine Command of Execution sa pagkakataong ito ay dapat na nauugnay sa ikapitong antas ng purgatorio. Kung hindi, hindi ito nagkataon. Hindi kaya malaking banta sa mga magsasaka ang Ghost Mansion na ito. Lahat, pumunta kaagad sa ikapitong antas ng purgatorio. Sabi ng medyo may edad na lalaki na may malamig na ekspresyon. Ang kanyang boses ay kumalat sa buong Blue Horizon continent, na nagpapakita ng kanyang malalim na kadalubhasaan. Tuwang-tuwa si Zhongyu. Sinigawan niya ang medyo may edad na, tulong. Hindi pa niya ako binibitawan. Sinabi ko na, pumunta ka agad sa ikapitong antas ng purgatorio. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay malamig na tumingin kay Chinyu. Bush. Sa gitna ng tunog ng paglusob sa hangin, ang mga tao ng mysterious dark sect ay sunod-sunod na nagsilabasan. Sina Wufeng, Shuiyuan, at ang iba pa ay sinulyapan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago mabilis na sumilip sa hangin, at umalis. Bitawan mo ang parasite na pumapatay ng Diyos, at pakakawalan kita. Hinawakan ni Chinyu ang leeg ni Zhongyu na parang sisiw. Tinatanggap mo ba ang Divine Command of Execution bilang isang biro? May hinahanap sa lahog ngayon. Naging malamig ang ekspresyon ng medyo may edad na lalaki. Nagtanim siya ng God-slaying parasite sa aking banal na kahulugan. Kung hindi niya ito bawiin, tiyak na hindi ko siya bibitawan. Kung hindi, paano ako mapupunta sa ikapitong antas ng purgatorio kung mamatay ako? Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Tingnan mo, hindi niya sineseryoso ang Divine Command of Execution. Mabilis siyang patayin. Natuwa si Zhongyu at nagmamadaling sinigawan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo. Bitawan mo siya ngayon at pumunta ka agad sa ikapitong antas. Malamig na sigaw ng medyo may edad na. Inilagay niya ang kanyang kamay sa espada sa kanyang baywang. Are your demand ears not working? He's threatening me now, not the other way around. Galit na galit si Chinyu. May retarded ba ang taong ito? Ipinahayag niya ang kanyang pagpayag na palayain si Zhongyu. Ngunit kung hahayaan niya si Zhongyu ng ganito, ang parasite na pumapatay ng Diyos ay mananatili sa kanyang dagat ng kamalayan at magiging isang malaking problema para sa kanya. Mapangahas. Sa isang malutong na unsheathing sound, isang nagliliyab na liwanag ng espada ang pumutok ng paalang. Biglang kumapit si Chinyu sa sword light gamit ang dalawang maliksi na daliri. Sa kaunting puwersa, ang enerhiya ng espada ay biglang nabasag. Ang lakas ng loob mong gumanti. Baka sa mukha ng nasa katanghaliang gulang ang galit. Sa kanyang kamay ang Divine Command of Execution, ang kanyang katawan ay biglang pumailanglang sa langit at huminto sa taas na 10,000 talampakan. Isang anino ang biglang lumitaw, na naglalabas ng isang malakas na layunin ng espada sa hangin. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Kahit nasa malayo siya ay ramdam pa rin niya ang nakakasuffocate na sword energy. Evil Exterminator. Ang Divine Command of Execution ay talagang naglalaman ng bakas ng banal na kaisipan ng masasamang tagapaglipol. Kung hindi, ang layunin ng espada na ito ay hindi magiging nakakatakot. Biglang dinurog ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang Divine Command of Execution sa kanyang kamay. Sa sumunod na sandali, ang espadang Aurora ay nalaslas. Biglang nagdilim ang langit at lupa na parang pinigilan ng enerhiya ng espada ang liwanag sa kalangitan. Bagaman malakas ang layunin ng iyong espada, ang iyong paglilinang ay masyadong mahina. Umiling si Chinyu at ipinikit ang kanyang mga mata. Isang gininto ang banal na liwanag ang kumikislap, at isang unicorn ang lumitaw sa kawalan, mahigpit na nakipagsagupaan sa layunin ng espada. Ang unicorn ay halos agad na durugan ang layunin ng espada, at ang anino sa hangin ay biglang nawala. Fine. You actually dare to fight back. Kapag naayos na ang usaping ito, tiyak na bibisitahin ka ng Evil Extermination Sect ko para humingi ng paliwanag. Galit na galit ang middle-aged na lalaki. May sakit ka ba? Si Chinyu ay lubos na nataranta at nagalit. Kung hindi lang dahil sa takot sa masamang tagapaglipol, talagang gusto niyang laslasin hanggang mamatay ng sable ang tanggang ito. Biglang lumitaw sa kawalan ng isang hindi mapapantayang matinding pagbabago-bago ng enerhiyang espiritual. Ang napakalaking pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya ay yumanig pa sa espasyo. Isang itim na bitek ang biglang lumitaw, at isang kakaibang pagbabago-bago ng mga panuntunan ang ibinubuga mula sa napakaitim na kawalan. Ang anino ng masamang tagapaglipol ay biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Blue Horizon Continent, at ang figurang iyon ay tumitig kay Chinyu. Ang mga lalabag sa Divine Command of Execution ay papatayin. Ang banal na espada sa kamay ng multo ay nakaturo sa hangin sa di kalayuan, at ang layunin ng espada na 100 beses na mas nakakatakot ay nakalok kay Chinyu. Projection of Rules. Napabuntong hininga si Chinyu.
Isa itong komplikadong hanay ng mga spatial na panuntunan. Nakita niya ang kakayahang ito sa alaala ng kanyang ama. Ang taong nagproyekto nito ay halos ang lakas ng kanyang tunay na katawan. Sa madaling salita, kaharap niya mismo ang masamang tagapaglipol. Hindi nakakagulat na walang sino man sa kontinenteng ito ang nang-ahas na sumuwi sa banal na utos ng pagpapatupad. Nagkaroon ng dahilan para dito. Hindi ito gagana. Walang alinlangan na haantong ito sa isang matinding labanan kung sasalungat siya sa mga intensyon ng caster ng Projection of Rules. Ang pakikipaglaban sa Evil Extermination Sect dito ay tiyak na makakaapekto sa paparating na paglalakbay sa Mystic Realm. Direktang sinipa ni Qin Yu at pinalipad si Zhang Yu at nag-iwan ng paghihigpit sa kanyang banal na kahulugan. Pagkatapos ay sumugod siya sa ikapitong antas ng Purgatorio. 2,268 isang pag-atake ng isang panahon. Nang makita ng multo si Qin Yu na patungo sa ikapitong antas, ang layunin ng espada na naipon sa kamay nito ay dahan-daang nawala. Nang makita si Qin Yu na sa wakas ay gumalaw, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminga ng malamig at nagpatuloy sa pagmamadali sa susunod na lugar. Sa kawalan ng kalawakan, si Qin Yu ay nasa barko sa kawalan, at isang makapal na puno ng mga magsasaka ang nagtutulak patungo sa ikapitong antas ng Purgatorio. Sa kawalan, maraming cultivator na may hawak ng Divine Command of Execution ang nagmamadali patungo sa iba't ibang kontinente, na kumakatawan sa Evil Extermination Sect na nag-uutos sa mga cultivator na magmadali sa ikapitong antas ng Purgatorio. Naramdaman niyang mabuti at napagtanto niyang karamihan ay nasa True Saint Realm na may malakas na lakas. Higit pa rito, ang lakas ng ilan ay hindi maarok kahit sa kanya, at hindi niya maramdaman ang eksaktong lakas ng mga ito. Ano ang nangyayari, at bakit ang pagbubukas ng Mystic Realm sa ikapitong antas ay nakakaakit ng atensyon ng Evil Extermination Sect? At saka, sa hitsura nito, nagdulot ito ng maraming paggalaw ng Evil Extermination Sect. Mga ad ng pobrev. Malalim na sumimangot si Qin Yu, isang matinding pagkabalisa ang bumalot sa kanyang puso. Hindi nagtagal, dumating ang barkong pandigma sa ikapitong antas ng Purgatorio. Sa sandaling ito, ang ikapitong antas ng Purgatorio ay ganap na nagbago. Isang napakalaking palasyo ang nakatayo doon out of nowhere. Ang napakalaking palasyo ay tumusok sa mga ulap, at ang bawat masalimuot na inukit na detalye sa palasyo ay matingkad na parang buhay. Ang ilang mga estatwa na kahawig ng mga Diyos ng demonyo ay inukit dito, na pumukaw ng isang pakiramdam ng takot sa unang tingin. Gayunpaman, ang palasyo ay hindi totoo at isang mirage. Inabot ni Qin Yu at sinubukang hawakan ang dingding, at lumitaw ang mga alon sa dingding bago ito dahan-daang nawala. Ang mga higanteng estatwa ng demonyong Diyos ay tila mga Diyos mula sa sinaunang panahon. Kahit na sa kasalukuyang nakakatakot na divine sense ni Qin Yu, tila nakaramdam siya ng panganib at hindi niya namamalayan na hindi tumingin ng diretso sa mga Diyos na iyon. Si Wufeng Shimen, ang sect master ng Blood Sect, ang masamang tagapaglipol, at ang iba pa ay nakatayo sa ikapitong antas ng Purgatorio. Ang hindi mabilang na mga tao na may malakas na internal chi ay nasa ikapitong antas din ng Purgatorio. Iyan ba ang si To Haoyu? Siya ay isang cultivator na nakaligtas sa huling landas ng langit. Sinasabi na siya ay umiral sa loob ng 20,000 taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nagpakita sa pagkakataong ito. Narito rin si Mei Li. Siya ay isang walang awa na tao na madalas mag-isa sa ika-9 na antas ng Purgatorio. Iyon ay isang lugar kung saan kahit na ang mga true saints sa ika-8 baitang ay kailangang magsama-sama para makapasok. Isang babaeng may malajade na kutis at magandang figure ang nakatayo roon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng napakagandang kagandahan. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Qin Yu. Siya ang babaeng nakita niya kanina sa ikapitong antas ng Purgatorio. Nakababad siya sa tubig ng paglilinang ng buto, at walang demonyong hayop ang nang-ahas na guluhin siya. Or ano beta S. Parang nararamdaman ang titig ni Qin Yu, ang matingkad na mga mata ng babae ay tumingin kay Qin Yu at bahagyang tumango sa kanya. Si Chang Ye ba yan? Isang medyo kubo na matanda ang pumasok sa ikapitong antas ng Purgatorio. Nagulat si Elder Guai sa singsing ng Somero.
Sino ang taong ito? Kilala mo ba siya? Siya ang halimaw ng kalawakan na ito. Noon, nag-isa siyang sumugod sa banal na rehiyon gamit ang isang espada at nakipaglaban sa mga tao ng banal na rehiyon sa loob ng 10 araw at 10 gabi. Siya ay natalo at bumalik sa huli. Ilang libong taon na ang nakalipas mula noong huli ko siyang makita, at hindi malinaw kung gaano lumago ang kanyang lakas. Nakahinga ng maluwag si Elder Guy. Uwid, parami ng parami ang dumating sa ikapitong antas ng purgatorio. Muling sumabog ang makamulto na chi ng palasyo. Ang palasyo ay biglang lumawak ng ilang beses at agad na binalot ang lahat ng mga magsasaka sa ikapitong antas ng purgatorio. Sa palasyo, hindi mabilang ang mga sirang puting buto ang nakahandusay sa lupa. Nang matapakan niya ang mga ito, natatakpan talaga ng mga buto ang kanyang dibdib. At sa ibabaw ng 10,000 talampakan ang taas na palasyo, hindi mabilang na mga buto ang nakatali sa mga pabilog na haligi. Nang maramdaman ito ng mabuti, ang mga butong iyon ay naglabas ng nakakatakot na panloob na chi. Ang mga skeleton na ito ay malamang na lahat ng pinakamataas na eksperto noong sila ay nabubuhay pa. Hindi maiwasan ni Chinyu na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Napakaraming mga magsasaka ng tao ang namatay dito. Ano nga ba ang nangyari sa palasyong ito? Pilit na pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso, pinalawak ni Chinyu ang kanyang banal na pakiramdam sa sukdulan at maingat na naramdaman ang lahat ng bagay sa palasyong ito. Bigla na lang, isang malamig at sinaunang amoy ang dumiretso sa mga butas ng ilong ni Chinyu. Nahawakan ko na ang mga butong ito. Unti-unting nagiging totoo ang palasyong ito. Maaari ko ring hawakan ang halijing ito, ngunit hindi ko pa nakita ang material na ito. Tingnan mo, tila may isang figurang dumaan sa multo ng demonyong Diyos na iyon. Uwid, biglang sumigaw ang ilang magsasaka. Ang buong eksena ay kasing ingay ng isang palengke. Isang pakiramdam ng pag-espiya ay biglang umakyat sa dagat ng kamalayan ni Chinyu. Isang hindi nakikitang pares ng mga mata ang tila nanunood sa kanila, at ang pakiramdam na iyon ay hindi maihahambing na kakaiba. No way! Aalis na ako sa Demon Place na ito. It's Demon too ominous. Sa gitna ng dagat ng mga buto na tumatakip sa kanilang mga dibdib, ilang mga magsasaka ay bumagsak na. Ang lugar na ito ay talagang hindi isang mabait. Nagsimulang tumakas ang ilang tao, ngunit sa sandaling umalis sila sa palasyo. Bigla silang nabigo sa paggalaw, at ang kanilang mga katawan ay impas na parang lobo. Pagkatapos nito, isang piraso lamang ng balat ng tao ang nahulog sa lupa. Sa isang kisap mata, halos 30 katao ang namatay. Inilabas ni Chinyu ang kanyang malungkot na banal na mata. Nakita niya na sa sandaling namatay ang mga taong iyon, ang lahat ng panloob na chi sa kanilang mga katawan ay lumutang pababa sa ilalim ng palasyo. May nakatago sa ilalim ng lupa. Napaisip si Chinyu sa sarili. At nang mamatay ang mga taong ito, lumawak ang palasyo. Higit pa rito, ang multo ay unti-unting naging material, at ang mga buto sa ilalim ng kanyang mga paa ay bahagyang naglabas ng mabahong amoy. Biglang lumitaw ang hindi mabilang na makamulto na chi sa tuktok ng 10,000 talampakan ang taas na palasyo. Ang napakaraming multo na chi ay unti-unting naipon at nahuhulog na parang talon sa susunod na sandali. Si Chinyu ay hindi nang ahas na magpahinga kahit kaunti sa harap ng kakaibang multo na chi na ito. Inilabas niya ang saintly body technique at inilagay ang shield ni Soulin sa kanyang harapan. Mabangis ding sumabog ang kamao ng pagwawasak. Bush! Sa isang kisap mata, libu-libong magsasaka ang mabangis na bumangga sa makamulto na chi na nahulog na parang talon. Ang nakakagulat, gayunpaman, ay kung ito ay isang pag-atake mula sa mga kayamanan o iba't ibang espiritual na enerhiya at espiritual na kahulugan, ang dalawa ay iiwasan ng isa't isa sa magkaibang dimensyon sa oras at espasyo. Boom! Ang katawan ni Chinyu ay tila natama ng mabigat na martilyo. Ang makamulto na chi ay tumago sa kalasag ni Soulin at sa saintly body technique at direktang pumasok sa kanyang katawan at divine sense. Daan-daang katawan ng mga tao ang agad na sumabog. Nang lumabas ang kanilang divine senses, hinayla sila ng hindi maipaliwanag na internal chi at biglang nawala. Hindi mabilang na pag-atake ang dumaong sa tuktok ng palasyo.
Ang liwanag na ibinubuga ng espiritual na enerhiya ay nagpapahintulot sa mga tao na makita ang hitsura ng tuktok. Siyam na demonyong Diyos na may iba't ibang ekspresyon ay nakatitig sa lahat. Sa gitna ng pambobomba, hindi gumalaw ang siyam na Diyos ng demonyo. Ang espiritual na enerhiya na nahulog sa ibabaw nila ay tila nawala sa dagat at tahimik na nawala. Hindi ito ang mga alituntunin ng kasalukuyang landas ng langit. Hindi rin ito ang kapangyarihan ng mga tuntunin mula sa nakaraang panahon. Lahat ng mga pag-atake ay maaari lamang mapaglabanan, at walang paraan upang ipagtanggol. Mahinang sabi ni Chang Ye. Kung hindi ito ang mga alituntunin ng dalawang paths of heaven na ito, ang mystic realm na ito ay malamang na naipasa mula pa sa mas sinaunang panahon. Habang ang malungkot na banal na mata ay kumonsumo ng napakaraming espiritual na enerhiya, si Qin Yu ay hindi nang ahas na panatilihin itong aktibo. Ina-activate lang niya ito sa sandaling umatake ang mystic realm. 2,269 ang tunay na purgatorio. Nakita ni Qin Yu na sa isang iglap, ang lahat ng espiritual na enerhiya at kaluluwa ng daan-daang patay na tao ay nasisipsip sa ilalim ng lupa ng palasyo. Sa ilang sandali, ang mga taong iyon ay naging malagim na puting buto. Sa sandaling ito, halos naging totoo ang palasyo. Tumingkayad si Qin Yu at nahawakan ang malamig na lupa gamit ang kanyang kamay. Ang buong palapag ng palasyo ay gawa sa hindi kilalang metal at inukita ng malalaking larawan. May mga estatwa ng mga taong kakaiba ang hitsura na nangangaso sa mga demonyong hayop at mga taong dumaranas ng iba't ibang pagpapahirap. Tinipa ni Qin Yu ang isang malaking piraso ng buto sa gitna, at isang napakalaking ukit na ilang libong talampakan ang lumitaw sa harap ng lahat. Hindi mabilang na mga tao ang naglalakad patungo sa isang demonyong Diyos sa gitna ng isang madilim na kontinente. Ang mga mukha ng mga taong iyon ay mukhang walang katulad at walang ekspresyon. Biglang lumabo ang mga imahe sa harap niya. Ang lahat ng mga estatwa at mga halijing sumusuporta sa buong palasyo ay nagsimulang magpalit at lumipat ng walang tigil. Habang lumiliit at lumaki ito, biglang lumitaw ang isang tao na may pulang buhok at mga pangil at hubad na pangitaas. Hawak niya ang isang kadena na may hindi mabilang na mga bungo, at daan-daang gamulong sa lupa na parang mga bola, na gumagawa ng malamig na tunog. Bush! Mga ad ng pobrev, mga ad ng pobrev. Ang bakal na kadena ay biglang humampas. Ang lahat ay nakakakuha lamang ng mahinang malamig na liwanag habang ang bakal na kadena ay dumaan. Ang maraming magsasaka na nakipag-ugnayan sa kadena ay biglang tumigil sa paggalaw. Hey! Friend? Anong meron? Bahagyang hinawakan ng isang magsasaka ang katabi niya, at ang taong iyon ay naging hindi mabilang na mga pulbos at nawala. Anong nangyayari dito? Mamamatay tayong lahat kapag nagpatuloy ito. Evil Exterminator, mabilis na ipaliwanag. Isa ba itong pagsasabuatan ng iyong sekta? Evil Exterminator, kung hindi ka magsasalita, papatayin muna namin. Isa pang daan o higit pang mga tao ang direktang namatay. Gaano man kalmado ang mga magsasaka, hindi nila maiwasang ituro ang kanilang mga daliri sa Evil Extermination, na naglabas ng Divine Command of Execution. Nang sila ay nagsasalita, ang taong na iyon ay inihagis ang kadena na bakal at naglunsad ng isa pang pag-atake, na ikinamatay ng 12 tao sa lugar. Isang figure ang lumitaw sa likod ng taong iyon. Ang dalawang daliri ni Chang Ye ay nakabuo ng selyo, at isang berdeng rune ang lumitaw sa likod ng taong may pulang buhok at mga pangil. RNBS. Nagbuga ng makapal na berdeng usok ang katawan ng taong iyon. Ang kanyang mga mata ay namula sa sakit, at ang mga pulang mata na iyon ay nagniningning sa isang nagninangas na liwanag. Kahit na ang pakikipag ay contact lamang sa taong iyon ay naramdaman ni Qin Yu ang pagpasok ng kanyang kaluluwa. Ang taong mula kay Satanas ay biglang tumalikod at hinayla ang cade ng bakal. Ang kadena na bakal ay parang isang makamandag na ahas, na pumulupot sa katawan ni Chang Ye. Ang katawan ni Chang Ye ay biglang nabasag sa hindi mabilang na berdeng mga fragment ng espiritual na enerhiya. Ito ay talagang isang rune embodiment. Lumiwanag ang isang rune sa harap ng taong pula ang buhok. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang selyo, at 3 pang rune ang Dom Aikit sa taong pula ang buhok.
Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng tao at tuluyang bumagsak sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling siya ay namatay, dalawang magkatulad na tao na may pulang buhok at mga pangil ay biglang lumitaw sa dingding. Daan-daang ulo sa cave ng bakal ang nagbanggaan, na nagdulot ng nakakatakot na kalabog na nagpang-inig sa puso ng mga tao. Nang magsimulang umatake ang dalawang taong may pulang buhok at mga pangil, ang mga tao sa pangunahing bulwagan ay nagsimulang magpalabas ng malungkot na hiyawan. Kahit si Chinyu ay hindi nang ahas na tanggapin ang kadena. Hindi niya maramdaman ang pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya sa loob nito, at hindi niya alam kung kakayanin niya ang kadena. Sa loob lamang ng quarter hour, halos kalahati ng mga magsasaka sa pangunahing bulwagan ay namatay. Lahat sila ay mga veteranong magsasaka na nanirahan sa kulubukang ito sa loob ng maraming taon. Ang kanilang lakas ay itinuturing na top-notch, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kalahati sa kanila ay nawala ng ganoon lang. Biglang yumanig ng husto ang pangunahing bulwagan, at tumunog ang isang walang katulad na kampana sa bulwagan. Biglang gumalaw ang katawan ni Chinyu at halos mahulog sa bonte ng mga buto. Lubusang na-materialize ba ang mga skeleton na ito? Sa sandaling ito, ganap na nararamdaman ng mga paa ni Chinyu ang malamig na pagdampi sa buto. Ang ilang mga uod na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon ay unti-unting namimilipit dito. Sa sandaling ito, ang palasyo ay ganap na naging matatag, at lahat ng bagay sa loob ay ganap na nagkatotoo. Sa labas ng pangunahing bulwagan, marahas na yumanig ang palasyo. Isang higanting multo ang kumalat at malayo sa isang iglap. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Ang mga material na bahagi ng palasyo ay malamang na nasa pagitan ng ikawalo at ikapitong antas ng purgatorio. Kung tungkol sa mga lugar na kumalat, hindi alam kung gaano kalayo ang mga ito. Kahit na ang pinakamalayong lugar na pinakawalan ni Chinyu ang kanyang banal na pakiramdam ay sakop ng multo na ito. May mali. Parang nabawasan ang aking espiritual na enerhiya. Hindi, parang naapektuhan ang kaluluwa ko. Parang naging malabo ang sirkulasyon ng aking divine sense. Ano ang nangyayari? Ang dumi ng aking mga patakaran ay tila napigilan. Uwid, nag-uusap ang mga magsasaka sa pangunahing bulwagan. Karamihan sa kanila ay may panic expression sa kanilang mga mukha. Maraming tao ang hindi pa nakaranas ng ganoong bagay. Ang mystic realm sa pagkakataong ito ay ganap na lumampas sa kanilang pangunawa. Tanging si Chang Ye, si To Haoyu, Mili, at ang iba pang mga taong may pinakamataas na pagtatanim ang nananatiling kalmado. Inilabas ni Chinyu ang kanyang malungkot na banal na mata. Sa black and white rules line world, nakita niya ang hindi mabilang na mga thread na nakakabit sa lahat. Gayunpaman, ang kulay ng mga sinulid na iyon ay isang ganap na bagong lilim na hindi pa niya nakita noon. Naramdaman ni Chinyu ang isang saglit na matinding takot. Ang nakita niya sa kanyang malungkot na banal na mata ay ang linya ng koneksyon sa pagitan ng mga magsasaka at ng langit at lupa pagkatapos nilang maunawaan ang landas ng langit. Kung mas marami ang mga linyang ito ng mga tuntunin, mas malakas ang paglilinang ng magsasaka. Halimbawa, ang gale resistance boot na nakita niya sa stall ni Master Soulin. Nakita niya sa kanyang malungkot na banal na mata na ang gale resistance boot ay konektado sa maraming linya ng mga patakaran, at sa gayon ay alam niya na ito ay isang kayamanan. Sa sandaling ito, tinakpan ng mga linya ng ibang kulay ang ulo ng lahat. Tiyak na hindi ang kapangyarihan ng landas ng langit ang kanilang naintindihan. Ito ay isa pang uri ng kapangyarihan ng mga panuntunan, at ang kapangyarihan ng mga panuntunang ito ay may hindi maipaliwanag na pagsupil sa lahat. Bukod dito, ang kapangyarihan ng landas ng langit noong nakaraang panahon ay may kaunting impluwensya sa mga nagsasaka ng kasalukuyang landas ng langit. Gayunpaman, ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan ng mga tuntunin ay pinigilan ang paglilinang ng maraming mga magsasaka ng halos 2/3. Ito ay lubhang nakakatakot. Aling panahon ng kapangyarihan ng landas ng langit ito. Napabuntong hininga si Chinyu. Bukod dito, kahit sa ilalim ng multo, ang kapangyarihan ng Path of Heaven ay umiiral pa rin. Maraming magsasaka sa labas ng purgatorio ang nabalot din ng kapangyarihan ng mga tuntunin. Hindi nila ito naiwasan.
At sa labas ng palasyo ay sumulpot din ang taong may pulang buhok at mga pangil at hinabol ang mga taong magsasaka. Naiintindihan mo na ba ngayon? Walang makakatakas dito. Sa tuwing lilito ang Ghost Mansion, ang sangkatauhan ay magderanas ng massacre. Maging ang Immortal Slaying Sect ay hindi makatakas sa gayong massacre. Kung patuloy kang pakalat-kalat, ito ay higit na dead end. Malamig na sabi ng Evil Exterminator. Sa sandaling ito, ang kalabukang ito ay naging isang tunay na purgatorio. 2,270 ang mga masasamang espiritong may pangil na mapula ang buhok. Ano ba talaga ang nakatago sa ilalim ng lupa? Si Qingyu ay nag-iisip ng masinsinan. Hindi kaya nasa ibaba si Xiaoyu. Hindi nang ahas si Qingyu na isipin kung anong uri ng kakilakilabot na pag-iral ang magmumula kapag ang gayong nakakatakot na espiritual na enerhiya ay pumasok sa kailaliman ng palasyong ito. Sa sandaling ito, ang taong na may pulang buhok at mga pangil ay pinatay muli sa palasyo, at ang kanyang katawan ay talagang dumb oval ang laki, at ang kanyang mukha ay parang isang masamang espiritu. Ang kanyang mga mag-aaral ay parang 20 pulang parol, at ang mga bungo sa kanyang mga kamay ay nagbubuga ng umuusok na berdeng usok. Hindi alintana kung kanino nakipag-ugnayan ang nakakatakot na kadena ng bakal, ang isa ay masisira kaagad. Walang sino man ang naging katugman nito. Ang pinagmumula ng kanilang kapangyarihan ay tila mula sa ilalim ng lupa. Habang mas maraming tao ang namamatay, mas lumalakas ang masasamang espiritu na lilito sa palasyong ito. Walang silbi ang pag-aaksaya ng oras dito. Mahinang sabi ni Sito Haoyu at pumikit. Ilang agos ng kapangyarihan ng Path of Heaven ang dumaan sa compact na palasyo at tumpak na dumapo sa mga katawan ng ilang masasamang espiritu na may ngipin. Ang mga katawan ng masasamang espiritu ay nagsuray-suray. Pansamantala silang napigilan ng nakakatakot na gravity na nagpupumiglas. Ito na ang limitasyon. Hindi natin sila mabitag ng matagal. Mga ad ng pobrev. Sumimangot si Sito Haoyu. Maaari lang tayong makapasok sa core ng Ghost Mansion na ito at hanapin ang mahalagang punto ng pagkawasak upang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Umiling si Chang Ye. Gayunpaman, ang pagpasok dito ay nangangahulugan din ng walang hanggan na pagtatagpo. Kung makatagpo natin ang nakamaskara na babae na naglipol sa Immortal Slaying Sect noon, tiyak na mamamatay tayo. Gayunpaman, hindi ko pa naramdaman ang anumang napakalakas na pag-iral sa Ghost Mansion pansamantala. Pinaikit ni Chang Ye ang kanyang mga mata at sinabi. Boom! Biglang, isang nakakatakot na pagbabago-bago ang yumanig sa espasyo. Ilang malalaking kadena ng daan na hindi nakikita ng mata ang biglang kumonekta sa natitirang pulang masasamang espiritu. Ang mga masasamang espiritu na may pulang buhok ay biglang nagpumiglas ng marahas. Ang kanilang mga binti ay biglang namamaga, at ang kanilang mga katawan ay lumawak sa halos 100 metro ang taas. Ang mga pulang apoy ay lumitaw sa mga mag-aaral ng mga ulo sa kanilang mga tanikala. Ang kadena na bakal ay naging karit na pula ng dugo, at ang mga patak ng dugo mula noong sinaunang panahon ay dahan-daang tumulo. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng panloob na Qi ay nagdulot pa ng ilang pinakamalakas na tao na magbunyag ng nakakatakot na ekspresyon. Sa palasyong ito kung saan pinigilan ang lakas, hindi kayang pantayan ng maraming tao ang lakas ng masasamang espiritong ito. Ang kapangyarihan ng mga alituntunin na pinigilan ng Sito Haoyu sa kanila ay agad na nakalaya. Ang pulang buhok na masamang espiritu ay biglang sumipa, at ang katawan nito ay naging isang nakakatakot na pulang ilaw nang dumating ito sa harap ng isang cultivator ng True Saint na nasa 9 na baitang. Ang karit na pulang dugo ay nilaslas. Sure. Isang itim na bitek ang lumitaw sa palasyo, at ang anino ng karit ay dahan-daang nawala pagkatapos ng ilang segundo. Isang linya ng dugo ang lumitaw sa gitna ng noo ng True Saint ng 9 na baitang. Biglang nahati ang katawan niya sa dalawa at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga laman loob ay nabasag at nagkalat kung saan-saan, R.A.N.B. Napatay niya ang isang 9th grade True Saint sa isang hit. Isang lamig ang bomb-alot sa puso ng lahat. Bahagyang yumuko paatras ang pulang buhok na masamang espiritu, at ang berdeng kalamnan sa guya nito ay lumawak ng husto. Ang malalaking ugat ay umuumbok na parang mga lubid ng abaka, at si Qingyu ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso.
Bago pa makuha ng kanyang tingin ang anumang impormasyon, lumitaw na sa kanyang likuran ang pulang buhok na masamang espiritu. Nang walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang line word formula sa ilalim ng gale resistance boot at ginamit ang shrinking ground into an inch technique. Ang kanyang katawan ay agad na naging isang after image. Hindi nawala ang pakiramdam ng panganib na iyon, at tumindig ang balahibo ni Chinyu. Hindi man lang siya ng ahas na gumastos ng karagdagang divine sense para maramdaman kung nasaan ang pulang buhok na masamang espiritu. Saan man pumunta ang kanyang figure, ang hindi mabilang na mga anino ng pulang karit ay agad na lumitaw at sinundan ang after image ni Chinyu sa ibang lokasyon. Sa isang iglap lang, nalaslas na ng 30 hanggang 40 beses ang karit. Sa buong kalawakan, may napakalawak na tunog ng walang laman na pagpunit at pagpunit. Ang pisikal na katawan ni Chinyu ay napakalakas, sa simula, at kasama ng iba't ibang mga diskarte at ang gale resistance boot. Kahit na pinigilan niya ito sa paraan, ang bilis nito ay napakabilis. Kahit na ganoon kabilis, hindi pa rin niya nagawang iwaksi ang pulang buhok na masamang espiritu. Ang bilis naman. Pinuri ni Sito Haoyu. Ang bilis ko ay mas mababa sa kanya. Medyo nagulat din si Chang Ye. Sa sandaling ito, pinaikit ng masamang tagapaglipol ang kanyang mga mata at biglang naglaslas sa lupa. Kahit na sa ilalim ng pagsupil sa mga panuntunan, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay nagdadala pa rin ng napakalaking kapangyarihan ng mga panuntunan habang walang awa itong dumapo sa palasyo. Ang napakalaking sword energy ay agad na lumiwanag sa buong palasyo. Malakas na yumanig ang lupa, ngunit pagkatapos ng lindol, walang kahit isang bitek. Atake natin ang sentro ng Netherworld ng buong lakas. Biglang kumalat ang boses ng masamang tagapaglipol sa buong palasyo. Sa isang iglap, maliban sa mga magsasaka na hinabol ng mga masasamang espiritu, lahat ay may tame time na ekspresyon habang naghahanda silang umatake. Ang mga nakaligtas ay pawang mga makapangyarihang tao. Nakikita ng lahat na may mali. Kung hindi nila sirain ang palasyong ito, walang makakatakas. Sa isang iglap, halos mapunit ng nanginginig na espiritual na enerhiya ang buong espasyo. Gayunpaman, ang palasyo ay yumanig lamang saglit at bumalik sa normal. Pagkatapos noon, nagkaroon ng kakaibang vibration ng rules. Ang enerhiya ay tila na ililipat mula sa ilalim ng lupa at umagos sa pulang buhok na masamang espiritu. Muling nag-evolve ang masamang espiritu. Sa pagkakataong ito, pagkatapos lumawak ang katawan ng masamang espiritu, ang bilis ni Chinyu ay hindi na maihahambing sa masamang espiritu. Isang nakalulungkot na pakiramdam ng panganib ang bumalot sa puso ni Chinyu. Walang iniisip, sumuntok siya ng buong lakas. Sa tulong ng pumuputok na enerhiya ng chi, muli siyang bumilis. Ang pulang dugong karit ay dumaan sa kanyang anit. Halos mapasok si Chinyu dahil sa malakas na amoy ng dugo. Ang kanyang banal na pakiramdam ay biglang naghatid ng hindi mabilang na madugong mga eksena mula noong sinaunang panahon. Ang karit ay tila nagdadala ng mga sinaunang alaala. Kahit na sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan sa kanya, ipinarating nito ang mga madugong pangyayari sa kasaysayan. Sa susunod na sandali, ang 100 metrong taas na masamang espiritu ay lumitaw sa harap ni Chinyu. Ang pulang dugo na higanteng karit ay itinaas ng mataas, at pagkatapos ay naglaslas ito sa bilis na mahirap makuha ng mata at banal na sentido. Si Chinyu ay natakot sa kanyang talino. Pinag-cross niya ang kanyang mga kamay at itinayo iyon. Biglang tumayo ang isang lalaking nakasuot ng puting damit, at isang nakakatakot na liwanag ng espada na naglalaman ng napakalaking layunin ng pagpatay ay biglang bumagsak. Ang mapula ang buhok na masamang espiritu ay binomba sa dingding ng palasyo, at ang napakalaking katawan ng masamang espiritu ay marahas na nabangga sa dingding ng liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada ay hindi nawala at nagpakawala ng isang napakalaking sword chant, na pinutol ang katawan ng pulang buhok na masamang multo. Pagkalipas ng 12 segundo, dahan-daang nawala ang liwanag ng espada. Salamat. Tumingin si Chinyu sa pamilyar na taong iyon at nawala ng masabi. Sa simula, ginamit ng mga maharlikang pamilya ng banal na rehiyon ang buhay ng kanyang kapatid na babae para pagbantaan siyang papatayin si Chinyu, ngunit binigyan niya si Chinyu ng ilang oras.
Pagkatapos ng huling hampas, inilalayo niya ang kanyang espada at tumigil sa pag-atake. Ngayon, muli niyang iniligtas ang kanyang buhay dito. Hindi maintindihan ni Chinyu ang iniisip ng taong ito. Isang napakalaking gasgas ng espada ang lumitaw sa katawan ng pulang buhok na masamang espirito, at ang berdeng uhog ay naiwan sa kanyang katawan. Sa sandaling tumulo ang likido sa lupa, naglabas ito ng hindi mabilang na puting kinakaing ambon. Anong malakas na tao? Siya si Shimen, di ba? Ang nakakatakot na lakas ng espada na ito sa wakas ay nagbigay daan sa mga tao sa palasyo na makahinga ng maluwag.